Well mga kapopong, kumusta? Well, isa na namang nakakalungkot na balita dahil kinumpirma na ng Indonesian authorities na wala na talagang posible pang nabuhay doon sa tuluyang paglubog ng kanilang submarine. Pero bago ko ituloy ang paliwanag patungkol dito sa iba pang mga bagay o mga items na bagong natagpuan ng kanilang Navy, ay mas maganda siguro kung panoorin nyo muna itong 3D visual sa kung papaano posibleng nasira itong submarine na ito. Well, dito nga sa inyong napanood, ay siguro naliwanagan ka na rin sa kung papaano ang isang pressurized na bagay tulad ng isang submarine na kapag pumunta ito sa mahigit 2,000 talampakang lalim ng karagatan ganito na lamang ang posibleng mangyari na parang automatic na unti-unti na lang itong nadudurog. Pero remind ko lang kayo mga kapopong na hindi pa final ang investigation ng mga otoridad ha? Well, kung pagbabasihan kasi natin itong nakuhang bagong item na isang klase ng emergency escape suit o isang klase ng kagamitan na isinusuot ng mga crew upang sa paglabas nila ng submarine ay bigla namang itong mag-e-expand na parang lobo na hihilahin ka naman pataas. Subalit itong nakuha naman na ito sira-sira na tinangka siguro ng isa sa mga crew na suotin ito. Subalit hindi na niya nagawa. Actually sabi ko nga doon sa part 1, part 2, and part 3 na video na ginawa ko patungkol sa nangyaring ito na kapag nasa loob ka ng isang submarine na nasa lalim naman na halos 2,600 feet at kung bigla ka namang nagtangkang lumabas dito posibleng ilang segundo ka palang nakalabas ng tubig ay mawalan ka na ng malay dahil sa taas ng underwater pressure. Subalit ang ipagtataka mo naman dito at kung pagmamasdan mo itong emergency suit na nakuha ng mga otoridad ay dito ay mapapatanong ka na lang sa kung bakit ganito ang sinapit nitong emergency suit na ito. Well, marami ka tuloy mababasang comment ngayon sa internet na nagsasabing posible raw na dumanas ng isang malakas na pagsabog yung submarine sa kung bakit nagkaganito na lamang itong emergency suit na ito. Pero kung pagbabasihan naman natin ang ilang report ngayon ay binabanggit na kung mayroon daw pagsabog na naganap ay madali sana itong na-detect ng mga otoridad dahil na rin sa mga bubbles na mayroong usok na tataas. Well, sa madaling paliwanag ay posible daw talaga na wala talagang nangyaring pagsabog dito sa submarine na ito. At totoong nadurog talaga ito dahil na rin sa taas ng pressure sa ilalim ng tubig tulad doon sa video na ipinanood ko sa inyo kanina. Well, kung pag-uusapan naman natin sa kung bakit hanggang ngayon wala pang nahahanap na katawan ng mga otoridad ay actually isa rin ito sa mga palaisipan na hanggang sa ngayon ay hindi masagot ng mga otoridad ng Indonesia. Well, remember mga kapopong na 53 o 53 yung sakay ng submarine na yun. Na till this time habang ginagawa ko itong video na ito ay wala pa rin akong kahit anong report na nababasa patungkol sa kung mayroon na ba silang nare-recover na kahit sinong sakay noong submarine. Pero actually meron akong dalawang hinala sa kung bakit ngayon wala pa silang nakukuhang kahit anong katawan. Well, ang una na nga dito ay tuluyang lumubog yung mga katawan noong sakay ng submarine na
na dahil naman sa taas ng underwater pressure sa ilalim ng tubig ay posibleng nakaapekto ito sa kung bakit hindi na lumutang yung mga katawan. Well, ang pangalawa namang posibleng nangyari ay mayroong mga mababangis na klase ng isda sa ilalim ng dagat ang tumangay doon sa mga katawan noong crew ng submarine. Actually, posible talaga itong patungkol sa mga isda dahil alam niyo naman na ang karamihan sa mga isdang naninirahan sa sobrang malalalim na dagat ay mga klase ng isda na carnivorous o yung mga tipo ng isda na kumakain ng laman o ng karne. Anyway, ang nakahanap pala sa eksaktong lugar kung saan lumubog itong submarine na ito ay itong rescue boat ng Singapore na tumulong naman sa paghahanap. At since walang tao ang kayang mag-dive sa ganitong kalalim, ay gumamit na lamang sila ng ROV o Remotely Operated Vehicle upang itong mismong robot na ito ang magpatunay na yung kanilang na-detect sa kanilang radar system na isang malaking magnetic object itong submarine na kanilang hinahanap. Actually, ito nga ring robot na ito ang nag-recover dito sa emergency suit floater na ito. Well, dahil nga napatunayan na halos 2,600 feet ang nilubog nitong submarine, ay kahit itong crew ng Singaporean rescue boat na nagpadala ng robot sa ilalim ng tubig ay sinabing mukhang mahihirapan daw talaga ang magiging pagsalba doon sa submarine na nahati naman sa tatlo. Pero ang pinaka-target kasi ngayon na makuha ng government ng Indonesia at ng kanilang Navy ay itong voyage data recorder noong submarine. Well, kumbaga ay para itong black box sa mga eroplano na dito sa data recorder na ito ay makukuha lahat ng impormasyon sa kung ano nga ba ang nangyayari sa isang eroplano na bumagsak at pati nga yung boses ng mga crew doon sa loob ng eroplano nare-record dito sa device na ito. So balit yun nga lang, kung ang naging sanhi naman ng tuluyang paglubog ng submarine ay may kinalaman sa electrical failure, ay posible kaya na pati itong data recorder na ito hindi gumana? At posible rin kaya na hindi rin ito nakapag-record ng mga huling sandali noong submarine? Well, tingnan na lang natin once na ma-recover itong voyage data recorder. Actually, dahil nga sa pangyayaring ito, ay bigla ko tuloy naalala itong nangyari sa submarine ng Russia noon. Na dahil naman sa isang hindi inaasahang pangyayari, ay bigla na lamang sumabog ang unang bahagi nito dahil doon sa mga torpedo na nakalagay dito. Na dahil tuloy sa nangyari sa submarine nila na ito, ay mas gumawa ng bago at mas pina-high-tech pa ng Russia ang kanilang mga submarine upang hindi na ito mangyari. Na yung mga lumang submarine naman nila ay bagsak presyo na nilang ibinebenta sa ibang bansa. Well, kayo mga kapopong, sa tingin nyo, ano na kaya ang tunay na nangyari doon sa 53 na sakay ng submarine? Well, siyempre gusto ko malaman ang inyong opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At siyempre kung may nalaman o natutulong ka sa video mo, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!